Matindi ang pagyanig sa showbiz. ABS-CBN network na damay sa controversial na ginawa ni Vice Ganda sa kanyang concert na ikinagulat ng lahat. Alamin ang buong pangyayari sa komento. Basahin mo na. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Hindi inaasahan ng marami na ang isang gabi na dapat ay puno ng saya, tawa at musika ay magiging sentro ng isang kontrobersyang yayanig, hindi lang sa showbiz, kundi pati sa imahe ng isang higanting TV network, ang ABS-CBN. Sa gitna ng ingranding concert ni Vice Ganda, isang insidente ang naganap na agad kumalat sa social media at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ginawa ang concert sa isang punong-puno at sold-out na venue sa Araneta Coliseum. Libo-libong fans ang nagtipon, may hawak na light sticks, banners at placards na may pangalan ni Vice. Mula sa unang kanta, ramdam ang energy ng crowd, sumisigaw, kumakanta at nakikisayaw sa bawat beat. Ngunit sa kalagitnaan ng show, matapos ang isang high-energy dance number, umupo si Vice sa gitna ng stage at nagsimulang magkwento. Sa una, akala ng lahat ay simpleng banter at biro lamang, pero unti-unti ang mga salitang binitawan niya ay nagdala ng kakaibang tensyon sa venue. Ang pasabog na komento. Ayon sa mga nakapanood ng live at ng mga video na kumalat online, may sinabi si Vice na tila may bahid ng pagtatama, hindi lang sa isang individual kundi sa isang buong sistema. Sa gitna ng kanyang monologue, binanggit niya ang ilang issue sa industriya ng entertainment, kabilang ang mga tao at organisasyon pumigil sa totoong kalayaan ng mga artista. Bagamat hindi niya direktang sinabi ang pangalan ng ABS-CBN, nagbigay siya ng pahiwatig na malinaw umano sa ilan sa audience. Minsan ang tahanan mo, hindi na tahanan kapag hindi ka na malaya. Mabilis ang naging reaksyon ng crowd. May mga nagpapalakpakan, ngunit may landing napatingin sa isa't isa na tila nagtatanong, tama ba ang narinig ko? Isang concert goer ang nagkwento sa isang panayam. Noong una akala ko joke lang, pero habang tumatagal, ramdam mo na may pinapatamaan talaga siya. Ang bigat ng atmosphere, ang pagkadamay ng ABS-CBN. Dahil sa mga pahiwatig dahil kilala si Vice bilang isa sa mga pinakamalaking bituin ng ABS-CBN, mabilis na nadamay ang pangalan ng network sa social media. Nagsulputan ang mga posts at memes na nag-uugnay sa kanyang sinabi sa mga issue ng network sa nakaraan. Mula sa franchise renewal hanggang sa internal policies, may mga fans nagsasabing, mahal namin ang ABS-CBN, pero kung may mali, dapat din itama. Habang may iba namang nagtatanggol, walang pruweba na tinutukoy niya ang ABS-CBN, huwag agad mag-assume ang pag-ugong ng balita sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, nasa Twitter at hashtag ang Vice Ganda Concert Controversy at ABS-CBN trending na sa Twitter. Umabot pa sa milyon ang views ng mga video clip na kuha ng fans at sinabayan pa ng mga reaction videos mula sa vloggers at online commentators. May mga influencer na nagbigay ng opinyon na dapat maging maingat si Vice sa kanyang mga pahayag lalo na't live at may kasamang malaking audience. Ang iba naman ay nagbunyi, sinasabing matapang siya sa pagsasabi ng kanyang saloobin. Paglabas ng pahayag kinabukasan, naglabas ng opisyal na pahayag ang ABS-CBN. Patuloy naming sinusuportahan ang aming mga artist sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Gayunpaman naniniwala kami na mahalaga ang respeto at maayos na pakikipag-usap sa anumang issue. Samantala si Vice ay nagpost din sa kanyang social media accounts. Ang concert ay espasyo ng katotohanan at kalayaan. Kung may hindi nakakaintindi, bukas ang puso ko sa pag-uusap. Mga sabi-sabi sa likod ng eksena. May ilang insiders na nagsasabing matagal nang may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang talent at ng network, ngunit hindi ito lumalabas sa publiko. Ang concert umano ay naging outlet ni Vice para maiparating ang kanyang saloobin sa paraang alam niya sa pamamagitan ng performance at humor na may halong katotohanan. Isang kilalang entertainment reporter ang nagsabi, hindi ito basta spur of the moment na bero, mukhang planado ang bawat salita. Ang tanong ng publiko, ngayon hati ang opinyon ng mga Pilipino. Dapat bang purihin si Vice sa kanyang tapang o dapat ba siyang kastiguhin sa posibleng pagsira ng imahe ng kanyang tahanang network? Marami rin ang nagtatanong, ano ang magiging epekto nito sa career niya? Mananatili ba siyang pangunahing mukha ng ABS-CBN o magsisimula na ang unti-unting paglayo? Potensyal na ekspekto sa industriya. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng mas malawak na usapan tungkol sa kalayaan ng mga artista
transparency sa industriya at relasyon ng mga network sa kanilang talents. Hindi lang ito tungkol kay Vice at sa ABS-CBN, ito rin ay salamin ng mas malaking isyong kinakaharap ng entertainment world sa Pinas. Sa ngayon walang kasiguraduhan kung saan hahanto ang kontrobersyang ito. Ang malinaw lamang, milyon-milyong mga nakamasid at naghihintay sa susunod na kilos ni Vice at ng ABS-CBN. At sa kabilang banda, nakatanggap umano ng mga banta si Vice Ganda kasunod ng mga kontrobersyal na pahayag tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatanggap umano ng mga banta, Vice Ganda isa sa mga pinakama-impluwensya at outspoken na komedyante at personalidad sa telebisyon ay muling napunta sa gitna ng isang mainit na kontrobersya. Ayon sa mga umuusbong na ulat, si Vice Ganda ay nakatanggap umano ng mga banta sa personal na kaligtasan kasunod ng mga pahayag na ginawa sa isang palabas kamakailan na itinuturing ng ilan bilang walang galang kay datong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bagamat mananatili at nananatiling hindi opisyal ang detalye at iba pa mga source, ang insidente ay nag-alab ng malakas na reaksyon ng publiko mula sa suporta at pakikiramay kay Vice hanggang sa pamumuna sa galit sa mga taga-suporta ni Duterte sa isang panahon kung saan ang mga pampublikong figura ay patuloy na nagnanavigate sa manipis na linya sa pagitan ng katatawanan at pagiging sensitibo sa politika. Ang pag-udlan na ito ay nagtataas ng mahalagang tanong tungkol sa mga hangganan ng kalayaan sa pagpapahayag at ang kanyang papel bilang komedyante sa pampulitikong diskurso. Sinasaliksik ng artikulong ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, mga reaksyon ng publiko, ang mga posibleng kahinatnan at kung ano. Sinasaliksik ng artikulong ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, mga reaksyon ng publiko, ang mga posibleng kahinatnan at kung ano ang sinasabi ng kontrobersyang ito tungkol sa lipunang Pilipino ngayon. Si Vice Ganda na ang tunay na pangalan ay Jose Marie Visceral ay naging isang pambahay na pangalan hindi lamang para sa komedya at pag-host ng telebisyon kundi pati na rin sa pagiging isang hindi mapagpatawad na boses sa mga isyu ng pagkakakilanlan, mga pamantayan sa lipunan at paminsan-minsan politika. Bilang bida sa mga palabas sa non-time at blockbuster na pelikula, kilala si Vice sa hindi na filter na katatawanan, matalinong paglalaro ng salita at mahusay na presensya sa screen at sa social media. Ngunit kasama ang napakalaking impluwensya ay dumarating din ang matinding pagsisiyasat, mga pangungusap na nagdulot ng gulo sa isang kamakailang live na segment ng isang telebisyon o online na programa. Gumawa si Vice ng mga sunod-sunod na satirical jokes at side comments na itinuring ng ilang manonood na nakatarget sa dating Pangulo. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Vice ang dating pinuno, sapat na ang mga sanggunian para sa marami upang maiugnay ang mga tuldok, lalo na sa kasalukuyang klema sa politika. Ang mga biro na iniulat na umiikot sa estilo ng pamumuno, wika at pampublikong pag-uugali